Ate, may challenge ako sa'yo. Ano yun? Madali lang to. Pag nabasa mo siya, meron akong surprise sa'yo. Pag nabasa mo siya lahat, eto, basahin mo. Phenomenon. Uy, tama. Ito, madali na lang to. Kernel. Uy, tama din. Ito, napakadali na lang nito. Baka hindi mo pa mabasa. Eto, basahin mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Zoe? Napakadali na lang yan eh. Zoe? Ano ba yun? Ano ba yun? Basahin mo. Madali lang yan. Madali Ano lang madali? yan. Ang hirap nga basahin. Hindi ko nga Basahin mo mabasa. kasi. Basahin mo ulit. Madali lang yan. Ano ba yan? Basahin mo ulit. Basahin mo. Dali lang yan. Ang hirap naman. Sabi nila, sa mundo, may 3 bagay daw na mahirap bigkasin. Try ko Una, rural. Pangalawa, Worcestershire. Aminin nyo. Tinry nyo rin Ulitin ko po. Una, rural. Number 2, Worcestershire sauce. At pangatlo, sorry. Pero bilang mga Kristiyano, dapat maging natural sa atin ang pagiging mapagpakumbaba sapagkat ito ay likas na ugali ng ating Ama. Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang temang ito, kung paano nga ba magiging madali para sa atin ang humingi ng tawad, especially sa mga taong napagkasalaan natin. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Maraming bagay ang madaling sabihin, pero ang sorry, madalas naiipit sa ating pride. Kaya maraming relasyon ang nasisira, di ba? Hindi dahil sa pagkakamali, kundi sa hindi pag-amin. Tandaan natin, hindi kailanman huli ang magpakumbaba. Ang isang taos-pusong paghingi ng tawad ay maaaring maging simula ng bagong pagkakaunawaan at mas matibay na samahan sa anumang relasyon. Ito po ang diwa na itinuro ng ating kapatid na Yel sa aklat na Footprints. Mababasa natin sa Proverbs chapter 28, verse 13. Pakinggan niyo po. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Proverbs chapter 28, verse 13. Be holy, for our Father in heaven is holy. This is a commandment of our God that we should do. Living in holiness means leaving our sins behind and continuing to live by the will of God. Our Most High God, Christ Jesus, came down to earth to forgive our sins. What we need to do is to be humble before Him and receive His mercy. There is no use in covering up for our sins and mistakes. We are Christians, and Christians should not be self-righteous people. It would not be of help at all. Pride will not push us forward, but rather set us back. It would hinder us to see our full potential as servants of God. There is nothing wrong in confessing our sins and mistakes. Actually, it is the first step we should take in order for us to live in holiness and reach spiritual perfection. So saying, "I am sorry," is nothing to be ashamed of, especially when we commit sins or mistakes against anybody, especially to God. However, we should not get accustomed to apologizing every time.
we should learn how to repent and completely leave our worldly attitude, feelings, and desires. Step forward. Leave an act of sin behind and practice an act of holiness one at a time. Do this continuously until we reach spiritual perfection. Always be humble, and we will experience God's agape and mercy that will help us along the way. I was lost, living wickedly, and sin continuously. But then you came and changed my life, and by your blood I was redeemed. I was once living wickedly, and sin continuously. But then you came and changed my life, and by your blood I was redeemed. You manifested in flesh and atoned for my sins. Through the cross you bore my iniquities. By your wounds and stripes I was saved. Give thanks to you, O Lord, for you saved me with your precious blood. I offer you my praises, for I have been forgiven. Although I'm not worthy before you, I was justified and chosen. Cleanse my sins and make me holy, because you love me unconditionally.
A blessed day to all. Kayo po'y kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pusong marunong humingi ng tawad, yun ang pusong handang magpatawad. Yan ang tanda ng totoong pananampalataya. Hindi kailanman huli para magsabi ng sorry. Dahil sa bawat pag-amin ay may kasamang kapatawaran at bagong simula. Halina't pakinggan ang paksang It's Never Too Late to Apologize. Part 2 na ipaglilingkod ng ating Elder Gem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo rin po na aming mga tagapakinig. Sumating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Have a blessed day at good morning po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin, ang pamagat ay ganito. It is not too late to apologize. Ito po ay part 2. Kasi nagkaroon na po tayo ng ganitong pamagat ba't ba naulit-uli? Kasi may mga tao talaga ayaw mag-apologize. Halaga. Napakalaki ng nagagawa ng pag-apologize, ng paghingi ng tawad sa ating pinagkasalahan o kaya hindi man sinasadya. Kasi minsan kasi hindi natin sinasadya, di ba? Nakakasakit tayo ng kalooban, nagkakaroon ng friction sa relationship. Sabi nga, it is not too late to apologize. Lalo na po sa isang sambahayang Kristiyano, di ba? Sa isang pamilya. Hindi maiwasan, nagkakaroon talaga ng frictions, mga misunderstandings. Mahalaga yung relationship natin, laging magaan, laging maayos at matibay. So napakalaki po ng nagagawa ng pag-apologize sa lahat po ng relationship sa ating bilang magkakapatid sa church, sa community, sa mga kaibigan. So, tatalakayin po natin muli ang kahalagahan ng apology. Sabi nga, apologies can be hard to make. Minsan talaga maraming tao nahihirapang gawin ito kasi it takes a spirit of humility to admit our mistake. Kasi may mga tao ayaw talagang mag-admit ng pagkakamali Meron kasing tao parang talagang alam na nila ang lahat ng bagay. Para bagang kasalanan, hindi na sila yung nagkamali. Napakahirap po ng ganong bagay sapagkat wala pong tao na hindi nagkakamali at hindi nagkakasala. So, yung apology po, it takes a spirit of humility to admit our mistake. It may not come naturally for us. Maring hindi po natin maglikas yan Pero mahalaga po na magawa natin to sa ating buhay. Alang-alang po sa ating personal well-being, spiritual well-being, as well-being din po ng sino mang tao na maaari pong dapat nating bigyan ng apology. Ngayon, but taking responsibility for how we were wrong in a situation can bring healing and restoration to a relationship. Although kinakailangan po ng humility, di po ba? Para at yung admittance ng ating mistake, pero yung pagtitake ng responsibility for how we were wrong in a situation can bring healing and restoration to a relationship. So sa tatay, sa nanay, napakamahalaga po na ma-admit po natin, acknowledge po natin talaga. Minsan, may mga pagkakataon nagkakamali tayo sa mga desisyon, sa ating mga nasasabi, at sa iba pang mga bagay. Para po yung relationship hindi ma-broken. Para po ma-restore yung broken relationship, tayo po yung magpakababa, tayo po yung mag-apologize. Alam niyo po, whenever we offend someone and apologize and make things right, ibig sabihin lang po noon, talagang natutunan po natin yung pagiging humble, yung acknowledging our faults, our weaknesses, at gusto po nating maitama ang lahat ng mga bagay. Kasi when we messed up,
diba? And swallow our pride and make the first move. Magkakaroon po ng healing. Muli po ay magiging maayos ang relationship, ang samahan, lalo na po sa pamilya, lalo na po sa mag-asawa, kahit sa magkaibigan, kahit po sa magkakapatid. Marami pong relationships na nananatiling broken, lalong nagiging worse sapagkat ayaw mag-apologize. Nang dapat na humingi ng sorry o ng kapatawaran. Sabi nga, we need to swallow our pride at hindi po kahinaan, hindi po kapintasan ng pag-amin sa pagkukulang o nagawang kasalanan. Manapa, you will earn respect. Kasi pagka dinidinay mo talaga, ayaw mong aminin, pinangangatawanan po natin, samantalang booking na, di ba? Alam mong nagkasala ka, mawawala po yung respeto. Pero kapag kayo inamin at humingi ng apology sa pinagkasalahan, lalong tataas ang respeto po sa tao na nagpakababa at humingi ng kapatawaran. Alam niyo po sa Mateo chapter 5 verses 23 and 24, ganito po ang nasusulat. If you are offering your gift at the altar and you remember that someone has something against you, leave your gift and make peace with that person. Then come again and offer your gift. Ito po pagtuturo ng Panginoon na nagsasabi, kung ako'y sasambahin mo at mag-aaral ka ng mga handog para sa akin, mag-aalay ng mga handog para sa akin, pero alam mong you have wronged someone o may nagtatampo sa iyo dahil napagsalitaan mo ng masakit, nagawan mo ng masama, puntahan mo muna ang taong yaon. Make right with him or with her. At saka ka bumalik para ihandog yung handog mo sa akin. Sa talatang ito, sa mga talatang ito, mga kapatid, ay sinasabi na napaka-importante po na ma-resolve yung conflict, yung misunderstandings, magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng repentance, para po maging maayos ang kalagayan. Kaya napakahalaga po ng resolving conflicts, nung pong pag-a-amend, yung pong making amends, yung pong pag-apologize sa sino man pong ating pinagkasalahan. So, yung pong tinatawag na para ma-address yung mga broken relationships, mahalaga po yung pag-apologize. Mahalaga po yung pagsisikap na mag-repent sa taong pinagkasalahan at umamin ng nagawang kahinaan o kasalanan at ikagaya din po ng paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung addressing broken relationships with others, ito po yung prerequisite ng Panginoon ng right relationship sa Kanya. Yung pong diwa ng talata, i-address natin yung broken relationship sa ibang mga tao para maging maayos din po ang ating relationship sa ating Panginoon. Sapagkat hindi po magiging karapat-dapat sa Diyos. Anong ino-offer nating pagsamba sa Kanya. Halimbawa, aawit tayo, dadalangin tayo sa Panginoon, mag-aabuloy, tutupad ng ating ministry, samantalang merong taong nalulungkot, napipighati, sapagkat hindi tayo humingi ng kapatawaran, hindi tayo nag-apologize, mawawalan po ng kabuluhan, ginagawa natin paghahandog ng pagpupuri sa Panginoon. Yung pong diwa ng talata, mga kapatid, mga kaibigan. So sa isang pamilya, sa isang samahan, napakamahalaga po ng mga bagay na yan. O, ikaw ba'y mga awit? Upang makaawit ka ng buong puso, if you like to sing like never before, makipagkasundo sa dapat mong makasundo. Ikaw ba'y magsesermon dahil pastor ka? Para maging mabiyaya ang iyong sasabihin, maging kapanipaniwala, mag-apologize tayo sa ating pinagkasalahan. Hindi man natin sinasadya. Diba? Minsan may mga pangyayari kasi, nakasasakit tayo ng kalooban sa ating nasasabi o nagiging aksyon na hindi sinasadya.
hindi man po natin sinasadya, it is our duty to apologize. Kung gusto po natin maging karapat-dapat na magturo o kaya ay magsermon. Ikaw ba'y diakon at diakonesa? Gusto mong dumalaw, magpayo. Merong isang taong nagtatampo sa iyo. May alam mong nagawa natin ang hindi tama. Lumapit po muna, makipagkasundo sa taong iyon bago natin gawing papagkasunduin ng ibang mga tao sa ating Panginoon. Sabi nga po, yung pong pakipagkasundo, it is more important than our religious duties. O handog ka ng handog para sa Diyos, pero marami kang kaaway, di po ba? Marami kang kasamaan ng loob. Nawawalan po ng kabuluhan yon. Yung pong pakikipagkasundo, yung pong pag-apologize sa pinagkasalahan, it is more important than religious duties. Alam niyo po, yung po yung sinasabi rin, ni-illustrate din po ng bagay na yaon, yung radical approach to justice. We are moving beyond non-retaliation. O may nagkasala sa iyo, maghahandog ka ng awit. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Lumapit ka sa kanya, patawarin mo siya. Tayo po'y lumalayo dun sa tinatawag na retaliation o pagganti. Di ba? Sapagkat hindi nararapat sa tao ng Diyos ang mag-retaliate sa ginawang masama sa Kanya. Sabi ng Panginoon, dalangin niyo ang sa inyong mga nagsisiusig. Gawan niyo ng mabuti ang inyong mga kaaway. So, nagagawa po natin yung non-retaliation pagka po nagpapatawad tayo sa nagkasala sa atin. Ngayon po, we must actively seek reconciliation. Yung po yung pagsasabi din po na may hindi magkasundo sa magkakapatid, you should actively seek reconciliation. Maging sa mag-asawa, di ba? Kaya sabi nga, kung yung pabayaan na matulog kayo, na kayo may hinanakit, hindi nagkapatawaran, hindi nag-usap ng maayos. Mahalaga na we should always seek reconciliation. Meron pong isang teenager na nagsabi sa kanyang kaibigan ng ganito. Sabi niya, I feel bad that I called Diane names. Ibig sabihin, may mga sinabi siguro siyang masakit o masama tungkol kay Diane. And I hurt her feelings. Sabi ng lalaki, I'm sorry, I did it. Sabi ng kanyang kaibigan, maybe you should apologize to her. Siguro dapat humingi ka ng tawad kay Diane, sabi ng kaibigan niya. Pero sabi po ng teenager, nag-isip muna siya. For a moment, I keep hoping na there is a less obvious solution. Umaasa pa siya na may ibang bagay na pwede siyang gawin, imbis na humingi ng sorry. Kasi nga, di ba, may mga tao talaga, hirap na hirap mag-sorry. Hirap na hirap humingi ng kapatawaran. Kaya parang yung teenager na ito, the teenager keep on hoping na sana may ibang solusyon. Pero sabi nga po, ang obvious solution ay ang humingi ng kapatawaran. Huwag na po tayo mag-isip pa ng ibang pang bagay na dapat nating gawin. Sa halip, kung tayo nagkasala, kung tayo pinagkasalahan, seek reconciliation. O kahit ikaw ang pinagkasalahan, di ba? Sabihin mo doon sa yung nagkasala sa iyo, o nasaktan mo ako, napagsabihan mo ko ng masakit na salita, nagawan mo ako, maaaring hindi mo sinasadya ng isang bagay na nakasakit sa akin. So mahalaga po, yung pong aggrieved party o yung pong naka-aggrieved na party should always seek reconciliation. Wala pong ibang obvious solution, kundi magkasundo, magpatawaran at humingi ng kapatawaran. Alam niyo po, apologizing offers benefits for both the person who was wrong and the person apologizing. Nabibiyayaan po. Nagtatamo ng benefits, yung pong nagpapatawad at siyempre po yung humingi ng kapatawaran. Naibsan po ang ating dalahin, di ba? Naibsan ang ating dalahin. Nababawasan tayo ng isipin o mga alalahanin. Kasi alam natin, nakahingi na tayo ng tawad at napatawad na rin tayo. Di ba? Kung may nagkasala sa atin, humingi ng tawad ang nagkasala, pinatawad natin,
naibsan din po ang ating kalagayan. Hindi na tayo mai-stress. Hindi tayo mangungulila, hindi tayo malulungkot sapagkat na-repair na po yung na-broken na relationship. So, it will repair relationships. It will rebuild yung pong trust, yung pagtitiwala, yung respect, and will promote emotional healing. Yung po mga kabutihang dinudulot ng pag-apologize. Ulitin ko po it will repair yung pong relationships. Magkapatid, mag-asawa, magpipinsan, magkakasama sa congregation, yung magkakaibigan. It will rebuild yung trust. Mabubuo po muli yung pagtitiwala at maging yung pong respect. Kasi yung pong hindi nag-apologize, alam mo namang nakagawa ng kasalanan, mawawalan ka ng respeto di po ba? Kasi isipin mo, mayabang. Isipin mo, walang kababaan ng loob upang aminin ng kasalanan. Kaya, mawawalan ka ng respeto. Pero pag nag-apologize ka, marirebuild po yung respeto and it will promote emotional healing. Yung pinagkasalahan at yung nagkasala na nag-aalala palagi, mahihil po yun. Gagaling ang mga sugat na nasaktan. Ang mga pusong nasugatan ay maghihilom. Ang mga damdamin, ang mga kaloobang sumama at nasaktan ay magkakaroon po ng katuwaan at kapanatagan at kapayapaan. Napakaraming dahilan para po tayo mag-say-sorry at humingi ng apology. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, sincere apology shows a commitment to change which strengthen connections na nagpapatibay po ng ating pagsasama-sama bilang magkakapatid, bilang magkakamag-anak, bilang isang pamilya. Ulitin ko po yung pong apology. It shows a commitment to change. Gusto mong mabago sa ikabubuti ang kalagayan ng sitwasyon ng inyong relationship na lalong nagpapatibay sa ating connections at sa ating relationship at nagpo-promote po yan ng personal growth. Ibig sabihin, nag-grow tayo sa person, sa Christian, lalo tayong natututo ng mga bagay na itinuro sa atin ng Panginoon. And it will make a more harmonious environment. Magiging maayos po ang ating pagsasama-sama sa isang bahay, sa isang sambahayan, sa ating pagsasama-sama bilang isang congregation at maging sa ating mga kapitbahay, kakilala at mga kaibigan. Kaya mga kapatid, always remember, tandaan po natin, it is not too late to apologize. So let us always rejoice mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat meron palaging tsansa na tayo po'y mag-apology kapag po tayo mag-apologize pag tayo po'y nagkamali at nagkasala sa ating kapwa, na siyang pagkakasala rin natin sa ating Panginoon. And let us always pray na sana huwag tayo palagi mag-apologize. Ibig sabihin, lagi tayo nakakagawa ng kasalanan o nakakasakit ng damdamin. Let us always pray na maiwasan po palagi natin yon. At kung let us always pray din na kung may nagkasala sa atin, matuto po tayong magpatawad. At tayo po maging mapagpasalamat mga kapatid sapagkat God is a God of second and third chances. Kinakailangan lang po ang ating sincere repentance sa ating mga nagawang mga kasalanan and we will always be forgiven. Mga kapatid, yan po ang ating kabanal-banalang pananampalataya. Nawa ang diwang ito po ang ating magawa, mapapangyari sa ating mga pamilya, pagpala sa ating lahat magmula ngayon at magpakailanman. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon, hindi lang para magsimula, kundi para itama ang ating pagkukulang. Kapag natututo tayong humingi ng tawad, mas nagiging malaya ang ating puso at mas nagiging buo ang ating pananampalataya. Kaya bago po magtapos ang programang ito, hinihikayat ko po kayong lahat manalangin. Bigyan tayo sana ng Diyos ng lakas na aminin. Una sa sarili natin, nagkamali tayo. At ang pusong handang humingi ng tawad upang maranasan natin ang kanyang kapatawaran din sa atin. Dahil yun ang tunay na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Manalangin po tayo.
Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay, ang presensya mo ay hindi nagkukulang na maramdaman ng taong nagnanais na masunod ang iyong kalooban. Tunay, Panginoon, nadarama ka namin sa iyong mga pagtuturo ng katotohanan. Di namin matatanggihan. Di namin mapapasinungalingan. Kailangan namin ang pagkakaroon ng pananampalataya upang magkaroon kami ng puso na handang magpatawad, handang humingi ng tawad sa lahat ng taong aming nakakasalamuha o napagkasalaan. Panginoon, hindi madali, ngunit nagagawa po namin na ito ay masunod at nagiging magaan dahil ikaw ang unang gumawa nito sa amin. At tinuturuan mo kami na magawa namin ito kung maging tapat ang aming kalooban at sa iyo kami nakatingin. Walang mahirap na gawin ang paghingi ng pagpapatawad. Kahit isipin naming huli na ang lahat, kahit isipin naming hindi na sapat para gawin pa namin ito, subalit sa iyo ay isang katunayan na sa puso ng taong aming napagkasalaan, walang imposible sapagkat ito'y katotohanang nagmula sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga pagpapaalala at pagtuturo sa amin. Isang maging pagpapala ang aral na ito sa buong maghapon na aming lalakaran. Kung makasalamuha man namin, siya na aming nagawa ng pagkakamali, bigyan mo kami ng lakas ng loob na ito na ang pagkakataon upang humingi kami ng tawad sa Kanya. Hindi man namin tuwirang kayang sabihin sa Kanya. Sa ibang paraan ay maiparating namin ang tapat sa pusong paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Sa anumang paraan ay magawa naming maiparating sa taong aming napagkasalaan ang aming tapat na pusong paghingi ng kapatawaran sa kanila. Panginoon, salamat sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang programang ito. Patuloy mong pagpalain ang mga kapwa naming sumusubaybay sa programang ito. Pagpatuloy mong pagpalain ang nasa likod ng programang ito at sumasampalataya kami, Panginoon. Patuloy mong ibibigay sa amin ang mabibisang paraan, lalo na mga kaalaman, upang ipaabot namin ang damdamin mo sa lahat ng aming pong makakasalamuha. Dalangin namin sa iyo ang lahat at pinagpapasalamat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.